Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahong ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumababa sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati, at isang tinig ang nagmula sa langit. "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Isang araw bago po ang kapisahan ng pagpapakita ng Panginoon na siya rin namang magiging hudyat ng pagtatapos ng panahon ng Kapaskuhan. Atin pong balikan ang mga aral na atin pong napulot, nakuha sa unang linggo ng taong 2024. Nung Lunes, sa pagdiriwang po natin ang kapisahan ng mahal na Birheng Ina ng Diyos, yung paalala po sa atin na nawa katulad ni Maria, matuto tayong magnilay-nilay, matutunan nawa natin na isa puso ang mga nangyayari, idaan sa dasal at ipagpasalamat lahat ng mga sinabi ng mga pastol, ng mga kwento nila kung paano nila natagpuan o makikilala si Jesus na isinilang na magiging tagapagligtas. Ang sabi po nung Lunes, natanim ito sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Isang magandang ugali po na dapat nating i-develop ngayong 2024 ay yung tayo po ay hindi lang basta marunong mag-isip o dapat naman talaga nag-iisip, pero yung mas malalim ay yung marunong tayong mag-reflect para magkaroon tayo ng tamang discernment, ng tamang desisyon sa ating pong buhay. Nung Martes, yung sa halimbawa ni San Juan, pinapaalala sa atin na kilalanin natin kung ano tayo at sino tayo. Ano ang role natin pong ginagampanan sa mundong ito. Bawat isa ay mayroong misyon. Kung si San Juan Bautista, ang kanya pong sinabi, nang siya po ay tanungin kung sino siya, ang sagot niya, "Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon." Boses lang siya. Hindi siya ang salita, kundi siya lamang ang tagapagpahayag ng salita, na salitang nagkatawang tao, ng salitang makapagbibigay ng buhay. Hindi yung atin, hindi tayo. Hindi tayo dapat yung bida. Ito yung laging ipinapaalala sa atin sa katauhan ni San Juan Bautista. Kaya nung Miyerkules, sa pagpapatuloy, sinabi ni Juan Bautista, siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Sadyang darating ang panahon, matatapos tayo, magigibway tayo para sa susunod na magpapahayag o yung sana mayroon din talagang makuha natin yung ugali na yung pagtanggap
na kusa kang magbibigay daan, kusa mong para iba naman, no? Yung spotlight, yung hayaan mong yung atensyon ay mapunta sa tamang dapat na paglaanan ng atensyon. Siyempre, no, naranasan naman na ni Juan Bautista ito at sa kanya pong karanasan o pagninilay-nilay, tapos na ang kanyang misyon. Nung Huwebes, sa pagpapatuloy pa rin ay nang makita ni Juan Bautista si Jesus, kanya itong ipinakilala sa kanyang mga alagad. Yung nilet go, sabi ko nga po, no, yung the art of letting go. Sana makuha natin yun. Yung hindi tayo mai-insecure, yung hindi tayo magsiselos, kung sakali na mayroong, kasi dito po, no, yung kanyang mga alagad ay lumapit kay Jesus at sumunod na kay Jesus. Hindi sa iniwan lang nila si Juan Bautista, kundi mismong si San Juan Bautista ang nagpakilala at naglapit sa kanyang mga alagad kay Kristo. Kaya sabi niya, nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, ito ang kordero ng Diyos. At nang makilala naman siya ng mga alagad, katulad ni na Felipe, Natanael nung Biyernes, ipinahayag ni Natanael, Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. Yung pagkilala kay Kristo ay magliligtas sa atin at nakatitiyak tayong hindi tayo mapapahamak kung kikilalanin natin si Kristo. Sino siya? Ayon sa kanyang pagpapakilala, ayon sa pagpapatotoo ng mga naunang propeta, lalo tigit yung sinasabi, di ba? Yung magpapatotoo sa kanya, ang espiritu, ang tubig, at ang dugo. At ngayon, walang ibang pwede nating asahan pa o paniwalaan. Kasi mismong ang tinig, mismong ang Ama ang nagsalita. Sino ba si Kristo? Sa pagbibinyag na nangyari ngayon sa ating ebanghelyo, isang tinig ang narinig at sinabing, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Yung pagkilala. Mahalaga din sa atin yun, no? Yung kinikilala tayo, ipinagmamalaki tayo. So yan yung kulang ngayon sa mga kabataan. Yung maramdaman nila na sila ay tanggap, sila ay kinikilala, lalo tigit ng kanilang mga magulang. Kasi ito yung isang bagay na magbibigay ng lakas ng loob para kanila pong suungin ang misyon at mga responsibilidad habang sila po ay lumalaki. Kaya nawa, sa pagpapakilala sa atin kung sino si Kristo, ang pinakamamahal at kinalulugdang anak ng Diyos. Amen?